Hindi pa man nagla-landfall ang Bagyong Santi sa probinsya ng Aurora ay ramdam na ang masamang panahon dala nito. Sa taas nga ng mga alon, wala na munang mangisdang pumalaot. May news to go si Dante Perello live. Dante. Yes, Hawi, ramdam na nga ang epekto ng Bagyong Santi na posibleng mag-landfall dito sa lalawigan ng Aurora mamayang hating gabi o bukas ng madaling araw. Nakataas ang Public Storm Warning Signal number 3 dito sa probinsya ng Aurora. Manaka-naka hanggang katamtamang pag-ulan na ang nararanasan ngayon dito. Ramdam na rin ang malakas na ihip ng hangin. Sa dalampasigan, mataas at malakas na ang hampas ng alon. Sa pagtaya ng mga residenteng nakatira malapit sa dalampasigan, nasa 5 talampakan na ang taas ng alon. Kaya naman ilang metro pa lang ang layo mula sa dagat, rinig mo na ang dagundong ng hampas ng malakas na alon. Karaniwan daw ganitong oras marami nang naliligo at nagja-jogging dito. Pero dahil sa Bagyong Santi, kakaunti ang mga tao ngayon dito maliban na lang sa ilang gustong samantalahin ang pagkakataong ito para makapag-surfing. Wala ding mga mangingisdang pumalaot ngayong araw dahil lubhang peligroso. Bilang alternatibo, namasada muna ng tricycle ang mga mangingisda. Sa mga sandaling ito naman tumila ang ulan pero nananatiling makulimlim ang langit dito. Si Santi na may international name na Sari ang ika-19 na bagyong tatama sa Pilipinas ngayong taon at pangalawa naman ngayong buwan ng Oktubre. Nanonood po kasi ako kanina ng TV. May nakalagay po signal number 3 pero parang wala lang naman po kaya tinesting ko lang po kasi pumasok. Kasi po Teacher's Day po namin Pagka kasi may malalakas ang alon, di sila nakakalusong sa dagat. So ang ginagawa mo iba naman? Oh, hindi. Yung iba kasi talagang dagat lang ang hanap buhay nila. Iba rin yung hanap buhay sa tricycle lang talaga. Hawi, kahapon nagpulong na ang Aurora Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council para sa mga paghahandang gagawin sa inaasahang paghagupit rito ng Bagyong Santi. At live mula rito sa lalawigan ng Aurora, Dante Perello, GMA News. Dante, alam natin pag ganitong panahon, no, gumaganda yung mga alon para sa surfers. At nakita natin sa video na may mga sumusubok nga mag-surfing. Hindi ba pinagbabawal ng lokal na pamahalaan ang surfing pag ganito yung panahon? Actually, Hawi, parang kasing ang ganitong sitwasyon ng alon dito sa lugar ay parang ordinaryo lamang dahil ito nga yung dinarayo ng mga surfer. Kasi nga kilala itong lugar sa dagat na malakas ang alon, kaya naman yung iba nga, imbis na iwasan pa yung pagpunta rito dahil may parating na bagyo, ay sinamantala pa nila dahil mas gusto nila, Hawi, yung mas malakas ang alon. In terms naman doon sa security, ay mahigpit naman ang pagbabantay ng mga lifeguard rito at ng lokal na pamahalaan. Siyempre, sinasabihan rin nila yung mga surfer na mag-ingat dahil nga may paparating na bagyo, Hawi. At alam natin na ang Aurora ay isa sa mga surfing capital sa bansa, no? Ano daw ang protocol ng lokal na pamahalaan pag may parating na ganito kalakas na bagyo? Well, Hawi, normally, siyempre, unang-una, yung mga kababayan natin dito na nangingisda ay pinagbawalan muna na pumalaot dahil nga nakataas din yung gale warning dito sa eastern seaboard ng Central at Northern Luzon. At yun nga, may paalala rin siyempre sa mga turistang dumarayo rito para mag-surfing na hindi naman porke dinayo talaga nila yung malaking alon ay hindi na sila mag-iingat dahil syempre hindi mo rin maasahan kung ano yung magiging sitwasyon lalo na't papalapit na nga o parating na itong Bagyong Santi na inaasahan natin na kung hindi mamayang gabi ay bukas ng madaling araw, Hawi. Okay, maraming salamat, Dante Perello.